Araw ng linggo, araw ng family day. Kaya tayo mga kananay ay magluluto ng konting masarap lang na ulam. At gusto ko sana mag beef steak. Kaya lang wala akong nabilhan na beef. Pumunta ako kanina sa bilihan ng beef. Mukhang hindi siya beef. Kasi mapulang mapula ang karne niya. Tapos, ang ano niya, hindi malalaki yung hibla nung laman, hindi ko gusto. Sabi ko baka hindi ito baka. Baka ito bakalaw. Ano daw, puro baka. Opo mga kananay, ganun ang itsura ng beef snit, ng baka nila. Kaya hindi na ako bumili. Masarap nga sana kung baka ang nailuto natin ngayong araw ng linggo, diba? Pero hindi. Nagano na lang ako ng liempo. Nag-slice na lang ako ng ganyan. Pinatanggalan ko lang ng balat at hiniwa sa bawat isang haba ay 3-4 ba, ganon. Ayan mga kananay, pinirito ko muna ang sibuyas at nilagyan ko nga ng olive oil. Olive oil lang ginamit kong mantika mga kananay para namang healthy. Wow, healthy. At ito na nga, pinirito ko si liempo at medyo ano-ano nga ang kawali natin. Mukhang nasunog nga ang mga sangkap nito sa... Kaya ito ililipat natin mga kananay sa isang kawali naman para doon ko mapakuluan. Habang gano'n na nga ang ginawa ko mga kananay at nagprito pa nga ako dito ng fried chicken. At yan na nga ang aming uulamin ngayong tanghalian. At si Mr. naman syempre hindi naman po pwede sa ganyang ulam kaya bukod ang kanya. Binilang ko siya ng tawag sa amin lipuron, hindi ko alam. Basta magandang isda, fresh na fresh. Kaya sabi ko okay na kay Mr. yan basta may sabaw. Eto nga mga kananay, inilagay ko yung pinagbabara ng liempo. At ipinakulo ko dito nung makatapos kong prituhin. At inilagay ko na nga yung niluto ko rin na sibuyas. At nilagyan ko nga mga kananay yan ng cauliflower para madagdagan ang aming... May gulay ba, diba? Kahit may karne, may gulay. O, diba? Healthy ang kananay. Charis. Ay, mga kananay, nag-fried chicken ang kananay nyo. At yan talaga ay laging nakalatag sa lamesa natin. Kahit munting lamesa lang basta may ganyan chicken, ay ayos talo-talo na. At ito nga mga kananay, pinagsaluhan namin. Kulang man kami, pero kukumpletuhin pa rin ang aming lamesa. Nakakalungkot lang isipin na darating ang panahon, kami na lang dalawang mag-asawa, diba? Ganun talaga ang buhay. Ay mga kananay, ang ating pagsasalu-saluhan ngayong tanghalian. At ako'y hindi nga makakakain na maayos diyan, gawa ako matutulog nga. Siyempre, haharap lang tayo sa lamesa at ito't nagpasalamat na nga tayo sa Poong May Kapal na nagbigay ng biyaya at papala sa araw-araw na buhay. Salamat po Lord sa blessing na amin natatanggap at sa aming paghahain sa lamesa kami lagi niyong binubusog. Salamat Lord. Natatawa nga ako dyan mga kananay, ang aking pamangkin, bigla na lang ang kakain. Sabi ko mag-pray muna, bigla siya natawa at binitawan talaga. Mga kananay, kalokohan ng pamangkin ko, alam naman na mag-pray bago kumain. Talagang nabigla rin siya, natawa din siya sa sarili niya. Ay mga kananay, kain tayo. Thank you Lord sa blessing. Salamat po sa biyaya at lagi kaming busog sa araw-araw. Thank you Lord. At kasama nga namin dyan ang aming bidong. Naku po Panginoon. Yan talaga kahit nakakain na, pinauna ko nga pakainin. Talagang gusto pa rin, nangangalabit pa rin. Binigyan ko ng cauliflower. Kinuha lang, hindi naman kinain, sinipsip lang niya. Dahil nga nabulol lang kananay niya, di ba? Nalasahan niya ang steak, kaya sinipsip lang niya, niluwa din ang iba. Ayun pa kananay, kain tayo. Salamat po Lord sa biyaya. Yan, late na nga dumating ang aking dalaga. Diba? Ilan-ilan lang kami sa lamesa. Nalulungkot talaga ang buhay pag ganito na malalaki na mga anak ninyo, hindi nyo na mapipigilan. Ganyan talaga. Kain tayo, masarap magkamay mga kananay. Pag ganyan ang ulam, nagkakamay talaga ako. Ang sarap, malasa ang kamay natin. Kaya hindi tayo galing sa CR. Huwag kang ganun. Sarap, kain po tayo mga kananay. Thank you sa panonood. Salamat po. Bukas uli. God bless. Ingat.